So magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat ng nanonood at nakikinig ng video record na ito ngayon January 18, 2026, Sunday. Ang kapayapaan ng Diyos ang sumatin nawang lahat. Ang ipapahayag ko po na salita ng Diyos ngayong araw na ito is the book of Isaiah, son of Amos, the holy prophet of Yodhe-Babhe, chapter 40. Ang sabi dito, sinabi ng Diyos, palakasin at pagaanin ninyo ang loob ng mga ng aking mga mamamayan. Magsalita kayo ng mahinahon sa mga taga-Jerusalem. Sabihin ninyo sa kanila na tapos na ang paghihirap nila at pinatawad na ang kanilang mga kasalanan, sapagkat pinarusahan ko sila ng gusto sa lahat ng kasalanan nila. May tagapagbalitang sumisigaw na nangangaral sa mga tao, ihanda ninyo ang daanan sa ilang para sa Panginoon. Gawin ninyong matuwid ang daan na dadaanan ng ating Diyos. Tambakan ninyo ang mga mababang lugar, patagin ang mga bundok at burol, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahayag ang makapangyarihang presensya ng Panginoon at makita ito ng lahat. Mangyayari nga ito dahil sinabi mismo ng Panginoon. May nagsabi sa akin, mangaral ka. Ang tanong ko naman, anong ipapangaral ko? Sinabi niya, ipangaral mo na ang lahat ng tao ay parang damo, ang kanilang katanyagan ay parang bulaklak nito. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak nito ay nalalaglag kapag hinipan ng hangin mula sa Panginoon. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak nito ay nalalaglag, pero ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Kayo mga nagdadala ng magandang balita sa Sion, ang lungsod ng Jerusalem, umakyat kayo sa mataas na bundok at isigaw ninyo ang magandang balita. Huwag kayong matakot, sabihin ninyo sa mga bayan ng Huda na nandiyan na ang kanilang Diyos. Dumarating ang Panginoong Diyos na makapangyarihan at maghahari siya na may kapangyarihan. Dumarating siyang dala ang gantimpala para sa kanyang mga mamamayan. Aalagaan niya ang kanyang mga mamamayan gaya ng pastol na nag-aalaga ng kanyang mga tupa. Kinakaga niya ang maliliit na tupa at maingat niyang pinapatnubayan ang mga inihaing tupa. Sino ang makakatakal ng tubig sa dagat sa pamamagitan ng kanyang mga palad, o makakasukat ng langit sa pamamagitan ng pagdangkal nito? Sino makakapaglagay ng lahat ng lupa sa isang lalagyan, o makakapagtimbang ng mga bundok at mga burol? Sino ang makapagsasabi ng nasa isip ng Panginoon, o makapagtuturo sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin? Kanino siya sumasangguni para maliwanagan, at sino ang nagturo sa kanya ng tamang pagpapasya? Sino ang nagturo sa kanya ng kaalaman, o nagpaliwanag sa kanya para kanyang maunawaan? Wala. Para sa Panginoon, ang mga bansa ay para lamang isang patak ng tubig sa timba, o alikabok sa timbangan. Sa Diyos, ang mga pulo ay parang kasing gaan lamang ng alikabok. Ang mga hayop sa Lebanon ay hindi sapat na ihandog sa kanya, at ang mga kahoy doon ay kulang panggatong sa mga handog. Ang lahat ng bansa ay baliwala kung ihahambing sa kanya, at para sa kanya walang halaga ang mga bansa. Kaya kanino ninyo maihambing ang Diyos, o saan ninyo siya maitutulad? Maitutulad nyo ba siya sa mga Diyos-Diyosang inukit ng tao at binalutan ng ginto ng platero
at pagkatapos ay nilagyan ng mga palamuting pilak na kwintas o sa matitigas na rebultong kahoy na hindi basta nabubulok na ipinagawa ng taong duka bilang handog. Ipinagawa niya ito sa magaling umukit para hindi bumuwal. Hindi nyo ba alam o hindi ba ninyo napakinggan? Wala bang nagbalita sa inyo kung paano nilikha ang mundo? Nilikha ito ng Diyos na nakaupo sa kanyang trono sa itaas ng mundo. Sa paningin niya, ang mga tao sa ibaba ay para matipaklong lamang. Iniladlad niya ang langit na parang kurtina o parang isang tolda para matirhan. Inaalis niya sa kapangyarihan ang mga pinuno ng mundo at ginagawang walang kwenta. Para silang mga tanim na bagong tubo na halos hindi pa nagkakaugat. Hinipan sila ng Panginoon at biglang nalanta at tinangay ng buhawi na parang ipa. Sinabi ng banal na Diyos, kanino ninyo ako ihahalin tulad? Mayroon bang katulad ko? Tumingin kayo sa langit, sino kayo? Sino kaya ang lumikha sa mga bituing iyon? Ang Diyos ang lumikha niyan. Inilabas niya isa-isa ang mga iyon habang tinatawag niya ang kanilang pangalan, at dahil sa kanyang kapangyarihan, ni isa man ay walang nawala. Kayo mga mamamayan ng Israel na lahi ni Jacob, bakit kayo nagreklamo na ang inyong mga panukala at mga karapatan ay binaliwala ng Diyos? Hindi nyo ba alam o hindi nyo ba narinig na ang Panginoon ay walang hanggang Diyos na lumikha ng buong mundo? Hindi siya napapagod o nanghihina at walang nakakaarok ng kanyang isip. Pinalalakas niya ang mga nanghihina at ang mga napapagod, kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanlulupaypay at nabubuwal. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod, lumakad man sila ay hindi manghihina. So, yan lamang po ang Bible chapter verse natin for today. Nagaling sa Holy Bible. Maraming po salamat sa panonood at pakikinig sa video record na ito. Paki-share, like, support, and repost na rin po ito. Maraming po salamat. Yun lamang po and God bless. Thank you.